ipakita natin at sabihin natin sa Lord kung gaano natin siya kakailangan, na siya yung ating air that we breathe. Siya yung water that we drink, na parang hindi tayo lalagpas ng isang araw nang hindi natin siya nakakausap, hindi natin siya nakakapiling. Today, kikilos ang ating Diyos. Amen? Magpapakahayag ang ating Diyos at madadakila ang ating Diyos sa dakong ito. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Breathe on me, breath of God, love and life that makes me free. Breathe on me, breath of God. Hallelujah. Fan the flame within me. Teach my heart, heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Hallelujah. Speak to me. Speak to me, voice of God, soft and still inside my heart. Speak to me, word of God, comfort, heal, restore with love. Teach my heart and heal. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Teach my heart and heal. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Teach my heart and heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Teach us, oh God, and heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Breathe on us, oh God. Hallelujah. We long for your presence, God. Hallelujah. Lord, ito po ang aming desire, O God, that you would breathe on us, O God, so that we may have life. Na sa gayon magkaroon kami ng buhay, ng kasiglahan, Panginoon, ng kadahilanan upang magpuri, sumamba, at magdakila ng iyong pangalan. Hallelujah. Lord, we welcome your presence in this place, O God. At kumilos kang malayang-malaya sa buhay ng bawat isa. At
Gaya ng sabi sa Psalm 63, verses 1 to 4, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. So will I bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Hallelujah. Let me read it again. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Hallelujah. Here in the presence of God, we experience something that is better than life. So magpakababa tayo sa presensya niya. Magpakauhaw tayo sa pagkilos niya. And let us long na siya ay magpakahayag sa ating mga buhay ngayon. Hallelujah. And let's tell God na siyang mag-empower sa atin. Breathe on me, bread of God, love and life that makes me free. Breathe on me, bread of God, on the flame within me. Speak to me, voice of God, soft and still inside my heart. Speak to God, speak to me, word of God. Hallelujah. Comfort, heal, restore with love. Teach my heart, heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Teach my heart and heal. Speak to my heart that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Teach my heart and heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Take me to your sanctuary. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Breathe on me, Lord, now. Breathe on us, God. Hallelujah. Yes, God. And it's only through you, Jesus Christ, that we can come to the Holy of Holies, oh God. Kaya Panginoong Jesus, patuloy kang magpakahayag sa aming mga buhay. At sa araw na ito, Panginoon, dalhin mo kami, Panginoon, sa center of your holiness, oh God, so that we can experience
your power, your mercy, your goodness, and your love, O God. Pupurihin ka namin at sasampahin ka namin ng magpasawalang hanggan. Sa iyo po ang pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Batiin niyo nga po ang inyong katabi na good morning. Nagagalak ako, nakasama ka. Sige, magkamayan po tayo. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Come, now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Woo! Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, come. Hallelujah! Church, handa na ba tayong awitan at purihin ang ating Diyos sa buhay? Amen! Yung mas malakas, handa na ba tayong papurihin ang ating Diyos sa dakila? Amen! Ang lahat ay sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord! Our God is here! Alive! Active! At kikilos siya sa bawat isa! Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Hey! Hallelujah! We sing! We sing! Oh!
makausap ka sa amin. I-reveal mo ang sarili mo sa amin, Panginoon. Magpakahayag ka sa bawat isa, Panginoon. At sa araw na ito, Ikaw lamang ang aming dadakilain. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming papupurihan. Ikaw, Diyos sa buhay, dakila at tapat. Hallelujah! Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. We cry, holy, we sing holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Oh, yeah, God. Hallelujah. We cry holy. We cry holy. Hallelujah. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus. We wanna see Jesus. God is here. God is here. He is faithful. We draw near. Jesus, be revealed. And we sing, oh, 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 and we jump. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakalawak mong pag-ibig, O God. The Lord, because of your grace, kami na enemies, O God, dahil sa iyong love, O God, itinuturing mo na kaming friends, O God. God, tinuturing mo na kaming children, O God. And we are very grateful, O God, sa opportunity ito, O God, sa napakagandang grace na ito. The Lord, hindi lang kami nagkaroon ng chance to come closer to you, na makausap ka, makanig ka. You gave more than that, O God. Nanahan ka sa aming mga buhay. And Lord, today, we are rededicating our lives, O God. Na opo, kami po ang iyong sanctuary, O God. Manahan ka sa aming papurit pagsamba. Manahan ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay. And all that we are, ito po ay tungkol na sa iyo, Panginoon. As we lift our hands today, we're lifting our hands because we worship you. As we sing because we love you and you're everything to us. And we open up our lives, O God. Kami po ay sayong-sayo. Hallelujah. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence,
You fill my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. And I worship you all my life. Here is my
this temple. Open up for Jesus. Holy, and I worship you. All my life in you. Make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only, and I worship you. Oh Lord, lay down your life, give your life. Hallelujah, here is my heart. Make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only. Our faithful and true, you're glorious. Hallelujah. You touch my soul, completed my world. I surrender to you. I'm faithful. Hallelujah. All my life it is you I adore. You've touched my soul, completed my world. I surrender to you. You are faithful. You are faithful. Church, declare who God is, how powerful He is. Hallelujah. You've touched my soul, completed my world. I surrender to you. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isa pong matandang lalaki ang mamamatay na at hinawakan niya yung kamay ng doktor niya. Sabi niya, natatakot akong mamatay. Kasi hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin sa kabilang buhay. Ano kaya ang mangyayari sa akin, Mr. Doctor? Sabi niya doon sa doktor niya. Sabi ng doktor niya, hindi ko rin alam. Pero habang sinasagot ng doktor yung tanong niya, biglang nagbukas yung pinto at pumasok yung pet dog ng doktor. Tumalon dun sa doktor, nagpakalong, tapos nagwawagayway ng kanyang buntot. Napangiti lang yung doktor. Tapos sabi niya doon sa patient, napansin mo ba itong dog ko? Hindi pa siya nakakapunta dito sa room na to ever. Hindi pa niya ito napapasok. Hindi niya alam kung ano yung mga nasa loob nito. Hindi niya alam kung anong ginagawa dito sa loob. Wala siyang alam, kundi isang bagay lang. Ang tanging alam niya, nandito sa loob ang kanyang master. At nang magbukas ang pinto, pumasok siya ng walang takot, tuwang-tuwa, excited na excited. Dahil alam niya, nasasalubungin siya ng kanyang master. Tayo rin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin after death. Hindi natin masyadong alam kung ano yung other side of death. Pero isang bagay ang sigurado natin.
ang ating Master ay naghihintay sa atin on that side. Sasalubungin niya tayo, kaya pagbukas ng pinto, hindi matatakot ang mga anak ng Diyos na papasok sa pinto ng kamatayan kasi alam natin that our Master is waiting for us and that is enough. Amen? Ang death po, ang kamatayan is inevitable. Pero para sa ating mga Kristiyano, pwede tayong pumasok sa open doors of death with smile, without fear, dahil alam natin na ang ating Master ay nandoon and that is enough. Kaya nga po, doon sa church ng Corinth, ang dami-daming mga tanong, ang dami-daming mga kaguluhan. Nagtatanong sila ng 2 questions kay Apostle Paul. 2 questions na dapat din alam natin bilang mga Kristiyano ng CCFI-SPB kung ano ang sagot. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ang verse 35 ng 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:35, lakasan niyo po ang inyong pagbasa. But someone may ask, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have? Today, pag-aralan po natin na kung magiging excited tayo kung anong uri ng buhay meron tayo yung ating resurrection body doon sa kabilang buhay. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, sa oras na ito, hinihingi po namin ang katalinuhan na nanggagaling sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga mata, puso, isipan ng aming mga tenga, at hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na maging buhay ang iyong salita sa bawat isa sa amin, at patuloy kaming bigyan ng excitement nito na diyan kami maninirahan after life sa iyong piling. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang 1 Corinthians 15 po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga Christians na nagsastruggle sa issue kung ano ang mangyayari sa kanila after they die. Ang mga Christians po na ito sa Corinth ay nabubuhay 20 years after ng resurrection ni Jesus Christ. So matagal-tagal na rin na panahon. Kaya yung paniniwala ng mga Kristiyano sa Corinth about life and death ay naapektuhan na ng kanilang kultura. Ganito rin ang nangyayari sa napakaraming mga churches dito sa Philippines. Naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino na merong life after death. Pero 2/3 sa mga naniniwalang ito ay nagsasabi na walang body after resurrection, yung walang katawang ito. But in reality, ito po ay contradiction sa itinuturo ng Biblia. Kung titingnan natin ang very definition ng resurrection, dapat merong body. Dahil kung walang physical body, hindi resurrection ang tawag dito. Last week po, pinag-aralan natin na ang physical death ay ang separation ng body from the soul. Kapag namatay ang isang believer, ang physical body ang ililibing. Tapos yung soul and spirit, ito ay pupunta sa ating Panginoon. Ang death po ay isang abnormal condition dahil pinaghihiwalay nito yung nilikha ng Panginoon na magkasama dapat, yung body, soul, and spirit. Ang plan kasi ng Panginoon, mabuhay tayo for eternity. Pero bakit nabubulok itong katawan? Bakit dapat humiwalay itong soul and spirit sa katawan? Ang reason kung bakit po nabubulok, kung bakit namamatay ang tao, ay dahil yung tayo ay naapektuhan na ng sin. Hindi po ito dahil sa ang katawang lupang ito ay lupa, kaya sa alabok talaga pupunta, dahil itong physical body na to magkakasakit. Hindi yun yung reason. Kaya namamatay ang tao kasi naapektuhan na ng kasalanan ang buhay natin. Ang biblical doctrine po ng resurrection ay isang patotoo na ang tao ay binubuo ng spiritual and physical unity. Ang gusto ng God, mag-unite forever ang mga ito, yung spiritual and physical body mo, natin. Kaya nga, kahit mahiwalay ang soul from the body sa kamatayan, ang paghihiwalay po na ito ay temporary lamang para sa mga believers. At itong exciting news na pag-aaralan natin ngayon, kung ano ang mangyayari eternally sa physical body mo. Kasi sabi natin, ang soul pupunta sa God.
Ang spirit pupunta sa God kapag ikaw ay believer. Ano naman ang mangyayari sa physical body mo? Physical body, yes. Ang physical body po na ito ay merong ma-experience na isang ultimate extreme makeover. Pwede tayong mag-hope, mag-look forward sa isang bagong ikaw. Ang passage po natin sa umagang ito ay nagko-correct ng ilang mga common errors concerning the nature ng resurrection body na meron ang mga believers. Ang passage po natin sa umagang ito ay magpapaliwanag na ang scriptures ay pinili at ginusto ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng isang bagong body related sa original yet different. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, mababago ka pa. This morning, pag-aralan po natin about our resurrection body. Ang resurrection body po na ito is to be raised to a new dimension. Ang new body na ito ay totoo, ililibing ito, pero dito po sa passage natin na binasa kanina sa verse 35, sinasagot kasi ni Paul yung question na, how will the dead be raised? Paano bubuhayin muli itong mga namatay? Mukhang zombie? Mukhang multo? Bago po natin masagot kung paano bubuhayin itong mga patay, kinakailangan, alamin muna natin sino ang bubuhayin. Doon sa question, ang bubuhayin ay yung mga namatay kay Kristo. Ito po ang truth number 1. Death is necessary for resurrection. Sa verse 36, ang sabi po dito, it doesn't grow into a plant unless it dies first. The word it dies first ay nagsasabi na kinakailangan itong physical body na ito ay mamatay muna bago ito mag-resurrect. Meron pong phrase dyan na sinasabing, when you put a seed into the ground, ibig sabihin, kapag inilibing yung seed, itong body na to, kapag inilibing, obvious po dito sa verse na to na hindi na kailangan ng resurrection unless merong namatay. Kapag buhay at dumating ang Panginoon, hindi na yan magre-resurrect. Mata-transform lang yan. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na araw. John 11:25-26 says, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Clear po ang scripture na after death, ang isang believer is to be raised to a new dimension. Paano tayo makakasigurado? Kasi ang God na pinaglilingkuran po natin, kaya tayo makakasigurado ay ang God na resurrection and life. Siya ang may sabi nito, na kung mananampalataya ka sa Kanya, you will live even after dying. And you will die no more. Ito ang sinasabi ng scriptures. Ito ang pangako ni Jesucristo. Kaya sure tayo na tayo will be raised to a new dimension. Isa pong lalaking nagngangalang Eugene Shoemaker, isa siyang geologist. Siya po ang first and only man na inilibing sa South Pole ng Moon noong July 31, 1999. Imagine, yung karo niya papunta dun sa Moon ay isang spacecraft. Pinaggastusan talaga. Ang sabi ng NASA, ang memorial na ito is a special honor for a special human being. Until now, si Eugene Shoemaker pa lang po ang nakalibing doon sa Moon. Bakit pinaggastusan? Bakit ganon? Kasi kahit kamatayan, gusto nila sumisikat sila. Gusto nila kakaiba. Diba? Tayo rin nga, kapag pupunta tayo sa isang wake, sa isang
patay, laging pag-uusapan natin, ako, pag namatay ako, gusto ko makremate. Ako, gusto ko, dun ako ilibing sa ilalim. Yung iba naman, gusto ko ako nicho lang, para madaling mabuhay pagdating ni Jesus. Diba? Pinag-uusapan natin yon. Usong-uso na po ang cremation nowadays. Bakit? Kasi sabi nila, cheaper daw ito. Mas mura, pero classy. Gumagawa ng mga musileo sa loob ng bahay yung mga tao pagkatapos i-cremate. O yung iba naman, hinahati-hati sa mga kamag-anak yung abo, tapos inilalagay sa mga kwintas, sa mga pulsera, sa mga singsing. Meron naman, yung iba kine-cremate, tapos yung mga human ashes, pinapadala sa airplane, tapos doon sa alapaap, pero meron daw po dapat itong paalam sa government. Ibinubudbud sa ere para kumalat sa buong bansa. Yung iba naman, dadalhin sa gitna ng ocean, tapos doon ibubudbod. Pero, isang lalaking nagngangalang Brian Kelly, iba rin mag-isip. August 12, 1994, dahil sa kanyang kahilingan, yung mga ashes ni Kelly inilagay sa 12-inch round fireworks shell. Tapos, pinasabog ito sa isang convention of fireworks technicians sa Pittsburgh. Sinindihan nila yung 12-inch na paputok sa sky. And wow! Super gandang display. Hinangaan ng iba. Napaka-spectacular na graveyard service. Pero alam mo ba, church, wala yang lahat ng yan kumpara sa gagawin ng God sa body ng mga nananampalataya sa Kanya. Higit na kahanga-hanga ang inihanda ng God para sa katawang lupa mo na yan. Instead na mabalita ka world news at sa Guinness record mailagay, yung graveyard service mo, isang malakas na tunog ng trumpet ang maririnig, isang panawagan ng boses ang sisigaw, at ang mga namatay na followers niya, sabi sa verse 52 ng passage natin, it will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. Isang engrandeng pagsalubong dahil si Jesus Christ mismo ang sasalubong dyan sa resurrection body mo na yan. At magkasamang aakyat doon sa isang mansyon na inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Tulad po ng pag-akyat ni Jesus Christ sa langit, 40 days after ng resurrection niya, aangat din tayo sa clouds to meet the King of Kings. In the blink of an eye, ang sabi po sa verse 52, ganun kabilis. Mas mabilis pa kesa sa snap mo, kesa pikit ng iyong mata. Ganun kabilis, mababago ang katawang lupang yan. Yan ang gandang inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Sabi sa Matthew 13:43, forever and ever, Jesus said, we will shine like the sun in the kingdom of our Father. Ipinaghahanda ka ng Panginoon para sa buhay mo on that new dimension. At yung resurrection body mo na yan mismo ang aakyat doon sa langit. Meron pong isang ibon na nakadapo sa maliit na sanga sa gitna ng isang bagyo. Mukhang kalmado, di siya natatakot, kahit biglang naputol yung sanga na tinatapakan niya dahil sa lakas ng hangin, lilipat lang siya ng panibagong sanga. Gustong-gusto niya yung gumagalaw-galaw yung sanga na dinadapuan niya. Di siya umaalis, pinapanood niya yung bagyo. Matapang na tinititigan yung ulan na malakas at dinadama yung hangin sa paligid niya at parang sinasabi sa bagyo, shake me off, I still have wings. Kapatid, dahil sa Christ resurrection, tayo ng mga Kristiyano kakayanin din natin na harapin ang kamatayan.
And confidently, kaya nating sabihin, shake me off, I still have wings. I will fly anyway. Lilipad ako patungo doon sa kalangitan at hindi lang mabubulok ang katawang lupa ko dito dahil darating ang araw, gigisingin ito ng ating Panginoon at dadalhin niya doon sa kalangitan. Ang sabi ng scriptures, I will be raised to a new dimension. At hindi ka lang bubuhayin yung resurrection body mo na yan to a new dimension. This resurrection body ay hindi lang para doon pumunta sa new dimension, kundi this resurrection body will be raised to a new design. Bago, yet part of the old. Ang sabi sa verses 37 to 38, and what you put in the ground is not the plant that will grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. Then God gives it the new body He wants it to have. A different plant grows from each kind of seed. Ginamit po dito ni Apostle Paul yung illustration ng isang seed, ng isang buto, para i-explain ang relationship between the old you and the new you. Sabi niya, yung seed na itinatanim ninyo, hindi yan kamukha ng fruit na kayang i-produce nung plant, nung puno na tutubo dyan. Kapag nagtanim ka ng puno ng mangga, yung bang buto ng mangga, kamukha ng mangga? Hindi. Dahil hindi pareho ang itsura nila. Yun ang sinasabi ni Paul. Pero kahit magkaiba yan ang itsura, hindi ka pwedeng magkaroon ng mango fruit kung hindi ka magtatanim ng mango seed. Ang physical body na ito ay katulad ng buto na itatanim, ililibing. At ang resurrection body po natin ay magiging katulad ng fruit. Ito yung ipinapaliwanag ni Paul. Isang brand new you. Ikaw yung inilibing, ikaw din yung magre-resurrect, dahil if hindi ikaw mismo yung mabubuhay, then hindi resurrection ang tawag dito. Multo ang tawag doon. Kapatid, ang resurrection body, ikaw mismo yung magre-resurrect. Yang katawan na yan. Ano ang pagkakaiba? Isang brand new you. Mababago yung dating ikaw. Raised to a new design. Mababago lang yung design, pero ikaw pa rin yan. Sinasabi ni Paul, dapat merong continuity doon sa old you, doon sa bagong ikaw. Sabi ni Johnny Erickson Tada, siya po ay na-paralyze dahil sa isang diving accident at the age of 17. Sabi niya, somewhere in this broken, paralyzed body is the seed of what I shall become. Ang pagiging paralyzed ko ngayon ay lalong magbibigay kulay at ganda sa resurrection body ko. Dahil makikita yung contrast ng atrophied, useless legs na to, ngayon, itong mahinang legs na to ngayon, makikita yung pagkakaiba sa splendorous resurrected legs ko pagdating ng araw. Kaya kumbinsido ako, ang sabi ni Erickson, na if merong mirror sa heaven, at haharap ako sa mirror na yon, yung reflection na makikita ko ay si Johnny pa rin. Pero isang much better, brighter Johnny. Kasi isang Johnny na raised to a new design. Dahil ang resurrection body na ito is raised to a new design, then this new body ay recognizable pa rin. Dahil ikaw pa rin yun, yung nabuhay. Isa sa lagi pong question concerning heaven, yung question na, makikilala ko pa kaya yung mga namatay na nauna sa akin? Ano kayang itsura ng tatay ko doon? Ni Pastor Raul doon. Mas matanda na kasi ako ngayon sa kanya. 32 years old siya nang mamatay eh. Sabi ko, anong itsura namin dalawa? Paano ko siya tatawaging papa doon? Kung
kung magkaiba na yung edad namin, makikilala pa kaya niya ako? Makikilala pa kaya nila tayo? Ang pinaka-example po kasi, kung ano ang magiging resurrection body natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi alam din natin na si Jesus Christ ang first fruit ng lahat ng nag-resurrect. Si Jesus, sa 40 days between His resurrection and ascension, pinakita po niya kung paano mabubuhay ang mga resurrected human beings. Magkakaroon tayo ng body like Jesus. Note, hindi ko po sinasabi na magiging little Jesus tayo kasi yun yung itinuturo ng iba. Yung resurrection body mo, parang maliit na God. Hindi po. Ang sinasabi po dito, dahil merong same body si Jesus Christ before He died, nakilala siya ng kanyang mga alagad, at natatandaan din niya, nakilala din niya yung mga disciples niya, kumain pa nga siya. Nakisalo pa siya sa kainan. Tayo rin, makikilala din natin yung mga loved ones natin, yung mga friends natin, yung mga churchmates natin, na nauna na sa atin at sila, makikilala din nila tayo. So Luke 24:15-16 sa NIV, after ng resurrection, sinabayan ni Jesus sa paglalakad yung 2 disciples papunta sa Emmaus. Naglalakad sila sa Emmaus Road. At sabi doon, and they were kept from recognizing Him. Sa simula, hindi siya nakilala nung dalawang alagad. Bakit? Dahil He was so different. Meron siyang new design. He was raised to a new design. Pero yung resurrection body ni Jesus, meron pa ring marks ng mga hagupit sa Kanya doon sa crucifixion. Yung resurrection body ni Jesus Christ, meron pa ring butas yung Kanyang mga palad. Yung resurrection body ni Jesus Christ, meron pa ring tusok sa Kanyang tagiliran. This is the same Jesus. This is the same body of Jesus Christ. Meron siyang totoong katawan. Physical body. Nakakahawak, nahahawakan, nakakakain, nakakakilala, nakakatanda. Nare-remember niya ang lahat. Dahil po ang resurrection body is the same but raised to a new design. Kaya nga, this resurrection body is radically different. Ibang-iba. Sinasagot po sa verse 35, yung question ng mga taga-Korinto. Sabi doon, what kind of bodies will they have? Ano nga bang klase itong resurrection body? Kasi dapat, suitable po ito na forever mabuhay doon sa heaven. Sabi sa verse 42, ang sagot ni Paul sa second question, our new resurrection bodies will be imperishable. Sabi sa NIV yan. Hindi na siya katulad ng old bodies. Itong body natin ngayon, naluluma. Yang katawan na yan, tumatanda. Yang katawan na yan, sumasakit ang kasukasuan. Yang katawan na yan, nagkakasakit, sinisipo, nilalagnat, dumadami ang wrinkles, nagkakatagyawat. Hindi mapigilan ang pagtanda. Pero yung resurrection body natin, doon sa heaven, ito po ay made to last forever. Di na magkakasakit, hindi na magdadamdam, hindi na tatanda, hindi na sasama ang loob, dahil ito ay eternal and imperishable. Ang resurrection body na ito is radically different. Kasi, ang bagong body na to will be raised in glory. Sabi sa verse 43. Yung pong word na glory ay doxy in Greek. Ibig sabihin, a most glorious condition, most exalted state. In other words, ang resurrection body na to will be radically different kasi ito na yung pinakamagandang ikaw, kahit walang makeup. Ito na yung pinakamagandang pwede mong ma-achieve.
Sabi sa Philippians 3:21, He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like His own, using the same power with which He will bring everything under His control. Ang weak mortal body natin ngayon, babaguhin into sa pinakamagandang ikaw. Tingnan mo yang katabi mo. Sabi mo sa kanya, gaganda ka pa. Kayang gawin yan ng ating Panginoon. Amen? Dahil He has the power and He is in control. Ang Diyos pa rin natin na may control. This resurrection body will be radically different. Kasi this body will be powerful. So verse 43, sabi doon, buried in weakness, but they will be raised in strength. Magkakaroon tayo ng resurrection body na merong abilities. May mga abilidad. Abilidad na hindi mo kayang ma-imagine. Nang kasama po ni Jesus Christ yung mga disciples niya, kaya ni Jesus biglang sumulpot sa isang lugar. Kahit sarado, kahit kandado yung mga pinto, kahit super layo ni Jesus Christ, bigla na lang siyang susulpot. Pag ginusto niya, darating siya. Sa John 20:26, sabi doon, the doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Dumating si Jesus Christ sa loob ng room. Nakakandado yung pinto. Walang nagbubukas ng pinto. Bigla na lang siyang dumating. Wow! Superpower. Magiging mga superheroes tayo. Pero sabi po ni Randy Alcorn, though we know that Christ could do these things, katulad ng pag-pass through closed doors, we are not explicitly told that we will be able to. It may be that some aspects of His resurrection body are unique because of His divine nature. Malamang nga po, hindi lahat ng mga nangyayari at kayang gawin ni Jesus ay magagawa rin ng ating resurrection body, though resurrected body na rin yung kay Jesus Christ noon. Kasi, God siya. God siya. Perfect God and perfect man. Kaya meron talaga siyang mga special abilities. Pero, we may or we may not share yung mga special abilities na yan na meron si Jesus Christ, pero anuman ang mga strength, anuman ang mga abilities na sinasabi dito, one thing is clear, ang resurrection body natin will be powerful. And this resurrection body will be infinite. Sabi sa verse 44, they are buried as natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. Kapag sinabing magkakaroon tayo ng spiritual body, hindi po ibig sabihin ito na magiging mga spirits tayo. Espiritu na lulutang-lutang sa alapaap. Hindi ibig sabihin na magiging multo tayo, magiging ghost tayo. Sa Luke 24:39, sabi doon, look at my hands, look at my feet. You can see that it's really me. Touch me and make sure that I am not a ghost. Because ghosts don't have bodies as you see that I do. Tayo po, itong physical body mismo na to, ang babangon mula sa hukay. Tapos, ito yung makikipag-meet kay Jesus Christ dahil papasok na muli dito yung soul and spirit natin. Kaya, si Jesus Christ po, sinigurado niya doon sa mga alagad niya. Sabi niya, nabuhay ako magguli, pero hindi ako multo. Hindi po tayo magiging disembodied spirits sa langit. Spiritong palutang-lutang sa alapaap. Hindi tayo yon. Kaya yung katabi mo ngayon, kung mukhang lutang yan sa resurrection body niya, hindi siya lulutang-lutang. Tayo ay mga redeemed spirits in a redeemed, natuwa ko doon, in a redeemed body, in a redeemed universe. Ang resurrection body na ito will be raised. Ang resurrection body na ito will be raised with a body suitable for a new life. Wow. Imagine,
kung ano ang magiging itsura natin doon sa langit. Yan pa rin. Pero isang bagong ikaw. Isang perfect na ikaw. Wala na yung mga inirereklamo mo na hindi maganda. Yung mga inirereklamo mo na hindi to, gusto ko mapalitan ito, gusto ko, ayoko dito, gusto ko gano'n ako. Mawawala ang lahat ng hindi maganda sa iyo, papalitan niya ng isang perfect body ng ating Panginoon. Kailan yan mangyayari? Ang maganda po dito sa sulat ni Paul sa mga Korinto, pinaliwanag niya ang lahat doon sa mga questions ng mga taga-Corinth, pero sinabi pa rin niya, dinagdagan niya na ang resurrection body na ito is to be received at Christ's return. Dinagdagan niya kung kailan ito mangyayari. So verses 51 to 52, sabi doon, "But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown, for when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed." Sinabi kung kailan mangyayari ang resurrection body na ito. Kailan? Pagdating ng ating Panginoon. The dead in Christ ay mabubuhay ng una. Sila ang unang bibigyan ng resurrection body bago matransform ang mga living believers. Kung tayo po ay buhay pa sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon sa rapture, then matatransform lang ang body natin. Hindi resurrection ng body doon. Body ang tawag. Kundi yun lang mga nangamatay. If namatay na tayo nung panahon na darating si Jesus Christ, then tayo po yung magkakaroon ng chance na unang mabuhay at unang sumalubong sa ating Panginoon. Alam niyo po, napaka-clear ng pagkakasunod-sunod ng mangyayari na ito sa rapture sa 1 Thessalonians 4:16 to 17. Sabi doon, "For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then, together with them, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then, we will be with the Lord forever." Ganyan kaganda ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Di ka lang niya binigyan ng buhay. Di ka lang niya inayos yung relationship, yung nasirang relationship natin sa Panginoon. Hindi lang niya tayo binigyan ng salvation. Hindi lang niya tayo pinatawad. Binigyan pa niya tayo ng isang magandang pag-asa. Isang magandang pag-asa na babalik siyang muli. Siya na umakyat doon sa langit sa ascension na natitingnan ng mga alagad, siya rin mismo ang bababa. Pag-asa na kahit bawian tayo ng buhay habang hindi pa dumarating ang Panginoon, meron kang isang buhay na mas maganda pa rin. Yang physical body na yan, merong buhay na mas maganda na inilalaan niya para sa iyo. Isang resurrection body raised to a new dimension. Na di na tayo dapat matakot na harapin ang kamatayan. Dahil alam natin kung sino ang may control. Alam natin kung sino ang may hawak ng buhay natin. At alam natin na kapag nag-pass through tayo dun sa door of death na yon, alam natin kung sino ang sasalubong sa atin. Sasalubungin tayo ng master natin at enough na yon para mawala ang lahat ng takot. We will be raised to a new design. Yung same old you, magiging isang bagong ikaw. Nakakawakan, nakakahawak, nakakilala, makikilala, nakakakain, that same body, same you, but with a new design. Isang better you, the best you ever, isang stronger, wiser, powerful you.
You will be radically different. At marireceive mo lang yan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, ang tanong ko ngayon, handa ka ba? Tayong lahat ay tumayo. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Babalik siya sa kanyang mga alagad. At sino mang matagpuan niyang tapat na naglilingkod sa kanya, ikaw, kapatid, ang dahilan kaya siya babalik. Ikaw na nananampalataya sa kanya. Kaya kapag mga pagkakataon na dumarating ang pagsubok, nalulungkot ka, nade-depress ka, dumarating ang sakit, dumarating ang mga problema, feeling mo wala kang kasama, wala kang katulong, kapatid, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At ang sabi niya, babalikan ka niya. At siya na nangako, tutuparin niya to. Kaya nung oras na nakakilala ka sa Panginoon at sinabi mo sa Kanya, God, maglilingkod ako. God, susunod ako. Jesus, magpa-follow ako sa steps mo. Ang tanong, yan pa rin ba ang kaya mong sabihin sa Panginoon ngayon? Habang hinihintay mo ang Kanyang muling pagbabalik. Ganon ka pa rin ba ka-eager na mag-follow sa Kanyang mga steps? Ganon mo pa rin ba gustong maglingkod sa Panginoon? Nananawagan sa iyo ang Panginoon. Kapatid, manatili kang matatag para sa Kanya at hintayin ang Kanyang muling pagbabalik. Heavenly Father, salamat po. Salamat sa kaliwanagan na kami ay muli mong bubuhayin. Bibigyan ng isang resurrection body upang panghabang buhay na mabuhay dyan sa iyong kalangitan. Sa isang lugar na inihanda mo sa amin, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Dahil hindi ka lang namatay para sa amin. Hindi mo lang inialay ang buhay mo para sa amin. Hindi mo lang kami pinatawad sa aming mga kasalanan. Binibigyan mo pa kami ng pag-asa. Isang bagong pag-asa na ang lahat ng ginagawa namin dito sa daigdig, pagkatapos na makilala ka namin, yung lahat ng pagsunod namin sa iyo, yung lahat ng paglilingkod namin sa iyo, hindi ito mapapawalang kahulugan lamang. Sapagkat alam namin na meron kaming Diyos na babalik para sa amin. Isang Diyos na tapat sa Kanyang pangako. Isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming hinihintay sa oras na ito. Kaya mananatili kaming matatag, maasa, maglilingkod, susunod sa iyo aming Panginoon. Gagawin namin ito hanggang sa iyong pagdating, Jesucristo. Salamat sa katatagan, salamat sa kalakasan, salamat sapagkat lagi ka namin kasama sa lahat ng pagkakataon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sa Luke 22:19, habang si Jesus Christ po ay nagtatake ng communion with His disciples sa upper room. After breaking the bread, ang sabi niya, "Do this in remembrance of me." Nagtatake po tayo ng communion every first Sunday of the month para alalahanin ang kabutihan, ang pag-ibig, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Nang siya ay napako sa cross of Calvary, dinala niya ang bigat ng lahat ng ating mga kasalanan. And after 3 days, He rose again to live. Siya ang first fruit of all those na namatay na in His name. At ito ang kanyang promise, we too will have that resurrection body. Sa 1 Corinthians 11:26, sabi niya sa kanyang church, sa pamamagitan ni Apostle Paul,
For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Isang utos na sinusunod ng CCFI Church na gawin ang communion until He comes again. Dahil alam natin na ang God na pinaglilingkuran natin ay babalik maguli para sa atin, babalikan niya tayo, kaya susundin natin ang kanyang iniuutos na mag-communion palagi bilang pag-alaala sa kanyang ginawa. Naniniwala ka ba na babalikan ka ni Jesucristo? Then, dapat natanggap na natin si Jesucristo bilang personal Lord and Savior upang maging tunay ngang tayo'y kanyang mga anak. At kung ikaw ay anak na ng Diyos, pinapaging karapat-dapat ka na ng Panginoon na mag-take ng communion na ito. Tayo manalangin. Sa iyo, na aming Heavenly Father, aming Panginoon na nakababatid ng aming mga puso, nakikita mo ang nilalaman nito. Alam mo, Panginoon, kung ano ang nais naming sabihin, hindi pa man namin ito nasasabi. Heavenly Father, kilala mo kami. Maging ang mga bagay na itinatago namin sa lahat, kita mo kami. Maging ang kaloob-looban namin, O God. Kaya patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Patuloy kami magpapasalamat sapagkat Ikaw ang dakilang Diyos namin na nagligtas sa amin. Sa araw na ito, hanin namin ang iyong kabutihan. Aalalahanin namin kung paano mo inialay ang iyong buhay doon sa cross of Calvary para sa amin, O Diyos. Sa pagsabay-sabay namin pagtitake ng communion na ito, Panginoon, patuloy mong pag-alamin ang aming pagmamahal at pagsunod sa iyo. At tulutan mo, Panginoon, ang lahat ng mga sakit, karamdaman, mga pagsubok na aming dinaranas sa oras na ito ay patuloy namin mapagtagumpayan dahil sa kalakasan na nanggagaling sa iyo. At Ikaw na Diyos namin, ang siya ring nagsabi na sa iyo ay merong kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Sa iyo na aming Panginoon, ang burden mo ay napakagaan, napakalight. Kaya sa iyo kami lalapit at patuloy na aasa at magbibigay papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man,
died, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all. Nadulutan po ba ang lahat? Tayo po'y tumayo. Taas natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin. Taas natin ang cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Atin pong inumin. Praise you, O Lord. Hallelujah. We glorify your name, O God. Salvation belongs to us.
blessed na yung mga anak sapagkat ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang Diyos na nagmahal sa amin. Isang Diyos na tapat na hindi kami iniiwan sa ere kundi babalik para sa kanyang mga anak. Isang Diyos na tapat sa kanyang pangako at makaaasa kami, Panginoon, na darating ang araw, kami na yung mga anak ay magkakaroon ng resurrection body katulad ng iyong pinangako upang habang buhay na manirahan dyan sa iyong kaharian. Salamat aming dakilang Panginoon. And now, may the God of peace who brought you again from the dead, our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. And all God's children will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbibigay po ng ating mga ikapo at handog. Kamusta na po mga kapatid ang ating mga bulsa? Marahil ay sinusubukan po ang ating mga bulsa kung ito po baga ay pinagpala din. Alam nyo ba na ang ating mga bulsa po ay kadugtong din ng ating mga puso? Naniniwala po ba kayo doon? Kung gaanong kalaking porsyento mula sa kabuuang inilalabas natin ay sumasalamin or nagre-reflect po ito sa nilalaman ng ating puso pagdating sa financial na aspeto po. Isa sa mga challenges na dumarating sa mga tumanggap sa Panginoon ay ang paghawak po at pag-manage ng kaperahan. Minsan, ang ganit po ng blessing dahil hindi po natin naunawaan ang prinsipyo po ng pagbibigay at ng pagpapala. Let us read the passage from the Bible. Sabi po sa Mark 12:41 verse 44. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay." Mayaman, mahirap, pare-parehas nagbibigay, malaki man o maliit. May work kaya sila nung mga panahon na yon? Meron kaya silang pinagkakakitaan o naasa lang kaya sila sa iba? Pero ang nakikita natin ditong highlight ay yung pong mahirap po na byuda. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Halimbawa po, example po, may 2 tao na may pizza pie. Yung una po ay kasing laki po ng platito. At ang pangalawa ay kasing laki naman po ng planggana. Ang ibinigay po ng una ay gaplatitong pizza po niya binigay po lahat, buong yung kanya pong gaplatitong pizza, binigay niya ng buo. Kahit nagugutom na siya, ibinigay niya. Pero ito pong pangalawa, na may plangganang laki po ng kanyang pizza pie, ay ibinigay niya po ay 1 slice mula po sa pinaghati po ng 12 parts. At ibinigay niya po yung isang slice. Ibig sabihin, kaperanggot lamang po mula po sa kabuuan. Pero mas malaki po iyon kesa dun sa gaplatitong sukat, yung nagbigay po na una. Malaki po kasi yung planggana, yung kasing laki ng planggana ng pizza pie. Ibig sabihin, hindi pa nga po umabot ng 10%, pero mas malaki pa rin po siya doon po sa nauna. Tanong, sa palagay niyo po, sino po ang may pagpapala sa kanilang dalawa? A, si pizza na gaplatito ang sukat at lahat ay binigay. B, yung 1/12 or 8.33% na nagbigay ng pizza, pero mas malaki naman kesa sa nauna. C, parehas lang naman kasi basta ang usapan po ay nagbigay. Ang tamang sagot po ay kayo po ang makakasagot. Please make it personal po sa inyo. Kung inyong susukatin sa kabuuan ng bigay mo, na-meet mo na ba yung 10% na blessings na inyong tinanggap? Nakakapagbigay ka ba nito at lumalabis pa? Kaya masasabi mong nagkakaroon ka rin ng offering. Hindi naman po sinasabi nating ibigay lahat. Ibigay po yung best. Yung po ang sinasabi, ibigay natin ang best. Noong panahon po na nag-umpisa po akong magtrabaho,
at sumusweldo na, ako po ay nabunagin noon na binata pa po. I am trying po my best, ang aking best na sa tulong ng Panginoon na nung ako'y nakakilala nga po ay mag-tithes po o mag-ika po. At simula po noon ay akin na po pinaraktis po yun, yung pagta-tithes. At alam niyo po noon, sahod ko po noon way back 1990s, 93 siguro yun. 1,000 sahod ko po noon. So, matitira na lang 900 kasi ibibigay natin yung 100 sa Panginoon. May mga pag-ibig pa yan simula po noon. So parang ang hirap po ibigay dahil maliit po, matitira parang ang liit ng 90% na matitira sa atin. So yun po ay akin po pinaraktis hanggang ako po nakapag-abroad. At sa abroad, maliit din po ang sahod noon. At hanggang ngayon po, at patuloy na ako po ay binebless po ng Panginoon dahil naniniwala po ako na lahat po ay kaya pong ibigay po ng Panginoon. At higit pa po doon sa mga pagpapalang nabanggit. At hanggang ngayon, ako po ay nagpapasalamat pa rin dahil hindi niya po ako pinabayaan. Sa kabila po ng lagi po nakakapag-abroad ay salamat po sa Panginoon dahil ngayon po ay alam natin na hindi ko po lubos maisip kung paano kami pinagpapala ng Panginoon dahil ako po ay, nasabi ko lang, ako po ay talagang hindi naman ako professional. Graduate lang po ako ng 2-year course. At sabi ko ay, ako po ay magsisikap, pero kasama ang Panginoon. Kaya hanggang ngayon, kami po ay tunay na pinagpapala niya at napakarami ng blessing. At purihin po ang Panginoon. Tandaan po natin, as a tither, you may run low, but you will never run out. Amen po? So, meron po tayong dalawang sobre. Yung isa po dito ay yung ating pong tithes and offering. Yan po. Ito po, pwede po natin ilagay ang pangalan natin para maipag-pray po ang mga nagkakaloob sa Panginoon. At ganoon, pangalawa po, ito pong ating building fund. At patuloy po tayong makaisa rin dahil alam po natin, sabi nga dito ay, yung una po nating sobre, meron po doon verse na Nehemiah 2:15 ba yun na tayo po yung mag-build po natin ang ating church dahil alam po natin pagdating ng panahon, ang church po natin ay palaki na ng palaki, kaya tayo po ay patuloy nagpipray ng ating lupa na bago at bagong church. Amen po ba? So hanggang doon lang po, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. We lift
tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos sapagkat kayo po ang aming Jehovah Jireh. Kayo po ang aming Diyos na nagpapala at nagbibigay ng aming mga financial, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy nga po ninyong i-bless ang mga biyayang ito na nagmula sa inyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin na magamit lamang ito, Panginoon, sa patuloy na ikilalaganap po ng inyong banal na salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dalangin namin ang mga financial po na ito, Lord, na binigyan niyo yung mga anak kayo magbalik sa kanila ng siksik, liglig po at nag-uumapaw, Panginoon, ng mga pagpapala sa kanila, Panginoon. Patuloy ka maging tapat, Panginoon, sa pagbibigay po ng aming mga ikapo sa inyo at mga handog, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, maging sa humahawak po ng mga pananalaping ito, Lord. Patuloy niyo silang pagpalain, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila at pagsamba, tangi sa iyo lamang po, aming Diyos, aming Panginoong Hesus, Hari at tagapagligtas namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po naman, tatawagin ko po kung sino ang paalis na ngayong buwan na ito para mag-abroad po muli. Si Brother Bong. At sino pa po ang paalis? Kahit po dito sa paikot-ikot lang ng ating Pilipinas. Praise the Lord. Wala na gang paalis pa. Yan. Saan ka punta mo? Sa Mindoro daw. Hallelujah. O, alis din nga naman. Sasakay din nga naman siya sa airplane. Ano? Hallelujah. I-stretch po natin ang ating kamay sa kanila. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka nga po, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Binigyan po sila ng magandang buhay at maganda at maayos na trabaho, Panginoon. Lord, mag-excel po sila sa trabaho nila, Panginoon, at lalo mo sila, Panginoon, ularin, payamanin upang magamit mo sila, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. At sa kanila pong pag-alis, Panginoon, dinadalangin po namin na mula sa paglabas nila ng kanilang mga tahanan, Panginoon, ingatan po sila sa lahat ng kanilang sasakyan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, magpala sa kanila. At Lord God, patuloy na sila yung maging mapayapa, maging smooth, Panginoon, ang kanilang biyahe, Panginoon. At mula, Panginoon, sa sasakyan nila hanggang sa himpapawid, sa airplane, Panginoon, hanggang sila yung makarating, Panginoon, doon sa pupuntahan nila, Panginoon. Lord, samahan mo sila, ingatan mo sila, at doon sa lugar na pupuntahan nila, Panginoon, makita ikaw, Panginoon, sa buhay nila, gamitin po sila, Panginoon, sa iyong ubasan, pag-share din po sila, Panginoon, doon ang iyong banal na salita, Panginoon, upang ang mga kaluluwang ito, Panginoon, ay maabot nila at magamit mo sila, Panginoon, mightily. Hallelujah. Lord God, kayo ang magpapala. Alam namin, O Diyos, na hindi mo sila pababayaan. Iingatan mo sila, Panginoon, at doon sa bansang ito, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, ang kanilang pamilya na iiwanan, Panginoon, pansamantala, kayo rin po ang magpala, Panginoon. Aliwin mo sila kung sila yung mga nalulungkot, Panginoon, at ingatan mo rin po, Panginoon, ang iwanan nilang pamilya. Lord God, salamat sa iyo, Panginoon, sa magpapapala, sa blessing na ibinigay mo pong, Panginoon, sa kanila. At patuloy na bibigyan po sila, Panginoon, ng kalakasan ng kanilang katawan, ng physical nila, Panginoon. At Lord God, sa lugar na pupuntahan nila, Panginoon, ingatan mo po, Panginoon. At sa mga kasamahan nila, Panginoon, lahat po ng kanilang katrabaho, Panginoon, iingatan mo rin po, Panginoon, sila. Para mapagpala ang bawat isa sa kanila. At gamitin mo sila, maitili, Panginoon. Sa inyo po namin sila inahabilin, Panginoon, at makakarating po sila ng safe and sound. Ama, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po natin ay dakila. Amen? Makapangyarihan sa lahat. Yung power ng ating God ay kayang bumuhay ng patay. Ganun siya makapangyarihan. Kaya ikaw na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, there is life in you. Amen? And when you speak out the Word of God, there will be life. Amen? Kaya magpagamit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! But it couldn't fill
highway. You're the only one who can. You turn grace into garden. We'll sing out. You turn thoughts into holiness. You turn seas into highway. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing we'll sing. Nothing. Hallelujah. Woo! Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. We say you turn grace into garden. You turn boats into armies. Say you turn seas into highway. You're the only one who can. And everybody sing. You turn grace into garden. Ganyan ka powerful ang Diyos mo. Woo! Hallelujah! You turn seas into highway. You're the only one who. You turn grace. You turn grace. Hallelujah. You turn boats into armies. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Woo! Hallelujah. You are the only one, God. Praise the Lord. Praise. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo nga po aming Ama ang makakagawa ng lahat ng ito. Kaya Ama, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Praise you Lord. Pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Praise. Praise you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na walang bagay na hindi kayang gawin. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Father. Amang banal, maraming pong salamat, Lord. Sa araw na ito, salamat, Lord, sa kaligayahan na iyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Muling lumago at ang aming pananampalataya. Muling lumago ang aming paniniwala, Lord, sa iyong mga salita, aming Ama. Tunay nga, Ama, na kung wala ang iyong mga salita, kaming lahat ay nanlulupaypay dahil wala kaming pag-asa. Subalit dahil sa iyong mga salitang binitiwan ngayong araw na ito, Panginoon, muling nagkaroon sigla ang aming pananampalataya, aming Diyos. Punong-puno ang aming puso ng kagalakan dahil sa iyong mga pangakong ito, aming Ama. Father God, salamat. Dahil kung ano ang nangyari sa inyo, aming Diyos, mangyayari din sa amin. Kaya wala kaming gagawin kundi ikaw aming pasalamatan, papurihan, sambahin ka namin araw-araw sa aming buhay. Kaya Ama, salamat. Dahil ginawa po ninyo kaming mga anak, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagsalansang, O God. Tunay nga, Ama, na ikaw na aming Diyos ang nagligtas sa bawat isa sa amin dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, aming Ama. Kaya patuloy kaming magpupuri, magliligod sa inyo at ikaw lamang ang aming Diyos at sarili naming tagapagligtas. Hallelujah. Father God, salamat sa iyong mga salitang aming narinig. Salamat kay Pastor Asiaro na patuloy mong ginagamit upang Lord. Ang iyong mga makapangyarihang salita ay mahayag sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo siya
Kayo, Panginoon, mag-ingat sa kanya, ipagkaloob po ninyo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Father God, salamat din, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo sa unahan. Kayo, Panginoon, nakababatid ng kanilang mga pangangailangan, Lord. Higit sa lahat ang dalangin namin, Panginoon. Lalago pa sila, magdi-desire sila lagi, Panginoon, na maging kagamit-gamit po ninyo sa inyong ubasan. Father, ang bawat isa sa amin, alam namin, Panginoon, na punong-puno ng ligaya dahil sa iyong mga pangako, dahil sa iyong mga salita. Kaya, Father God, kami laging magpupuri sa inyo at magpapasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, banggitin natin ang ating kahilingan sa Panginoon sa oras na ito. Narito siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. We love you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. Thank you, Father God, sa oras na ito. Narinig po ninyo, O Diyos, ang kailangan ng iyong mga anak. Alam namin na may katugunan ka para sa lahat. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon, mataas na pataas. Hallelujah. Muli, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos sa masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang pangunguna patnubay ng banal na Espiritu ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God.